Kung sa bawat araw, sa pagmulat ng mga mata mo, ay nadarama mo ang pagmamahal mula sa lahat ng tao sa paligid mo, magpasalamat ka kasi hindi lahat ay nakakaranas ng katulad ng nararamdaman mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Unang araw na, buo ang pamilya ko. Eto, nagising na din si Papa at sakto namang nakapagluto na ako. Kakain na lang talaga. Kaya lang, wala pa si Cairo. Ay nako, ang kapatid kong yun, napakalayas talaga. Kaya naman bago pa siya hanapin ni Papa at Mama, nagtungo na ako kaagad sa bahay nila Taki. At eto, binati ko lang ang Papa at Mama ni Taki ng magandang umaga. Tapos, diretso na ako sa silid ni Taki. Nakalakang pinto, kaya naman nakailang katok pa ako bago tuloy ang bumukas ang pintuan. At aba, si Taki at Cairo, ang mga itsura, namamaga ang mga mata, nakakaala mo ipuyat na puyat. Oh, anong nangyari sa inyo? Hindi ata kayo natulog ah. Kuya, natulog naman kami kaso saglit lang. Bakit ang aga mo kuya? Aba, Cairo, sa bahay ka dapat natutulog. At ikaw naman Taki. Okay ka lang ba? Bakit parang may masakit sa'yo? Kuya Elias, okay lang ako. Masakit lang yung likod ko. Si Cairo kasi ang likot matulog. At saka, pwede bang makikain sa inyo? Oo naman, Taki. Bakit nagsasabi ka pa? Sanay ka naman laging dun kumakain. Pati nga tong kapatid kong si Cairo kinain mo na din. Wika ako. Alo, hindi ah. Ako nga ang laging kinakain ni Cairo. Wika ni Taki. Kataba, kinurot bigla ni Cairo si Taki sa tagiliran. Diyos ko, nag-aarutan pa sa harapan ko. Kuya, hindi yun totoo. Huwag kang maniniwala. Wika ni Cairo. Oo na. Di na ako maniniwala pero tara na, umuwi na tayo. Kakain na tayo ng umagahan. Wika ko kaya ito. Kasama na din namin si Taki pag-uwi. Kaya lang, may napapansin ako. Kasi naman si Taki, kakaiba siya ngayon. Hoy, Taki, okay ka lang ba? Umayos ka nga. Bakit ba ganyan ka maglakad? Okay lang ako, kuya. Masakit lang talaga yung likod ko. Wiga naman ni Taki. Kakaiba kasi talaga maglakad si Taki ngayong araw. Ano ba nangyari sa kanya? Kaya naman, pagkarating sa bahay, kami na lang talagang hinihintay. At nang maupo na kami sa pagkainan, ewan ko ba? Pero parang naiiyak ako. Pinipigilan ko lang. Kasi naman dati, kami lang ni Papa nga dito. Dati, imahinasyon ko lang yung ganito. Dati hindi ko alam kung kailan mabubuo ang pamilya ko. Pero ngayon, dito na silang lahat. Si Mama, si Cairo, si Papa. Tapos si Taki at yung kapatid ng tropa ko.
At syempre, hahanapin niyo din si Taka. Ayun siya, nasa tabi ni Cairo. Tulog ang tuta, puyat din ata. At bago pa kami magsimulang kumain, nagdasal muna kami. Nagpasalamat ako sa lahat ng nangyayari. Mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. At sana, hindi na maulit ang nangyari sa nakalipas. Nak, Elias, itong si Amanda, okay siya sa akin. Okay din siya sa mama mo. Kay Bunso, okay din ata. Bakit di na lang maging kayo? Subukan mo lang. Wika ni Papa habang nasa hapagkainan kami. Tapos si Amanda, nakangiti lang. Papa, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Amanda, please, itigil mo na to. Napakabata mo pa. Baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan kay Amanda. What if subukan nyo lang? Tapos kung hindi talaga pwede, edi hindi. Ang mahalaga, sinubukan nyo. Papa, ayoko sa bata. Matapos kong sabihin yun, bigla na lang nagsalita si Amanda. Subalit sa bawat salitang sinabi niya, parang tila ba may nagawa akong mali. Tapos, nakita ko pa na parang lumuha siya na pinawi niya kaagad. Naku, tito, tita, tama po si Elias. Bata pa po ako, baka nga po mali talagang nararamdaman ko. Sige po, uuwi na po ako. Wika ni Amanda na umalis na lang bigla. Anak, Elias, pigilan mo. Wika ni Papa. Kaya eto, nakinig ako kay Papa. Kaya lang, paglapit ko kay Amanda sa labas ng bahay, hinawakan ko siya sa balikat para malaman niyang pipigilan ko siya. Subalit pagharap niya sa akin, nakita ko ang bawat pag-agos ng mga luha niya. Hindi ako nakapagsalita dahil sa nakita ko. Bakit ganun? Bakit parang kasalanan ko? Tapos, tuluyan na siyang umalis, papalayo dito sa kinatatayuan ko. At nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita sa tabi ko. Si Cairo pala. Na eto, parang sinisisi ako. Hello? Kuya Elias, nagpaiyak ng babae ang sama mo. Bunso, wala akong kasalanan. Masama ba na sabihin ko ang totoo? Aba, kuya. Hindi ko alam sa'yo. Basta ang alam ko, masama ang magpaiyak ng babae. Nako, lagot ka. Sinaktan mo si Amanda. Para akong biglang natakot dahil sa sinabi ni Bunso. Ewan ko ba pero si Bunso kasi idinidiin niyang kasalanan ko ang lahat. Kuya, tara na sa loob. Tapusin mo na yung pagkain mo. Hayaan mo na si Amanda. Hayaan mo magluksa. Dahil sinaktan mo. Bunso, di ka nakakatulong. Sasakalin kita eh. Wika ako. Epal si Bunso. Kinukonsensya ako. Kaya naman, pagbalik ko sa hapag, eto, nakatingin lang si Papa.
Ay nako, parang napakalaki ng kasalanan ko. Anak, Cairo, kamusta ka naman? Magjowa ba kayo? Ang sweet nyo naman masyado ni Taki. Ay, Papa. Hindi tropa lang. Wika naman ni Cairo. Ay nako, sinungaling din. Taki, iho, okay ka lang ba? Parang hindi ka mapakali sa upuan mo. Parang sinisilihan yung puwet mo. Oo nga po, tito. May almoranas ata ako. Ata ba? Natawa lang si Cairo. Diyos ko, ang kapatid ko. Napakadami na ata nilang sinusubukan ng mga bagay. At habang masaya silang nag-uusap, ako naman iniisip ko yung kapatid ng tropa ko. Bakit ba parang di ako mapakali sa nangyari? Yung pakiramdam na kailangan kong mag-sorry. Ay naku, pupuntahan ko na lang siya. Pero kasama si Taki at Cairo. Isasama ko na din si Taka. Baka hanapin nyo